Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. Excuse me again. So yun mga ka-Johnny, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating channel at nag-update po tayo ng mga nagaganap sa ola community, lalo sa mga victims mga ka-Johnny, at yan ang ating advokasya, ang turuan at tulungan yung mga biktima ng mga online lending apps sa kanilang mga pang-abuso at mga illegal unfair debt collection practices na ginagawa ng mga ito, lalo na yung mga kilala ng mga online lending apps na may mga pangalan na ay pinag-iingat ko kayo na iwasan na lamang at huwag nang tangkilikin ang mga online lending apps upang kayo man sa inyong mga buhay ay maging tahimik na lamang at huwag na lang kayong sumubok o manghiram sa mga ola mga ka-Johnny, kasi nga sa ngayon halos araw-araw nadadagdagan ng mga ola victims. Itong nakaraan lang, parang last week, almost 3,000 yung mga nakapasok na katao na naging member ngayon ng grupo, no? 3,000 katao yung nakaraan linggo. Ganun karami, nationwide siguro yung 3,000 katao na yan na verified at naging member na po ng group. So yun mga ka-Johnny, isa sa mga pinakamalalang mga ginagawa ng mga ola agent ay ang pagpo-post sa social media. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyong humiram dyan, mag-isip-isip kayo, magdalawa, tatlo, apat, at 1,000 beses na pag-iisip na kung papasukin nyo ba ang ola, ay kaya nyo bang harapin yung mga problema at mga pangaharas na gagawin nila sa buhay ninyo. Hindi lang sa inyo mga ka-Johnny, kundi sa mga contacts ninyo, sa kamag-anak ninyo, at sa mga kakilala ninyo, kahit sa mga FB friends ninyo, guguluhin nila yan. At ito nga mga ka-Johnny, itong sumunod ng mga nalinggo, mga ka-Johnny, totoo lang, halos araw-araw meron kaming MR o yung tinatawag na mass report mga ka-Johnny, yung mga agent na nakikita sa FB na nagpo-post ng mga loaner na hindi nakakapagbayad agad. Ay ito ang pinakamalala ngayon na nangyayari, bukod sa mga pangharas na text, email, pagtawag, mga unwanted calls ng kung ano-anong number, tapos haharasin lang. Pero ito ang isa sa mga pinakamalalang ginagawa ng agent ng mga ka-Johnny, yung gawan ka ng post. Ito nga lang ang magiging problema rin namin sa group, sa mga pagbigay tulong sa mga ola victims mga ka-Johnny, is ang hirap ma-take down ni Meta yung mga report. Pero mo sa isang araw umaabot kami ng mga nagre-report, siguro mahigit 100 yata yung mga nagre-report ng mga member para lang ma-take down yung nagpo-post ng mga agent na yun na nakadami account. Siyempre hindi naman magpapakita yung mga yan at nagpo-post talaga ng naglalagay ng scammer yung borrower, hawak pa yung minsan yung ID, tapos yung iba sa profile nila sa FB na ni-screenshot, tapos ipinopost nga ng agent ang mga loaner nila, tapos minsan mga buong detalye pa. Ito pa yung minsan ginagawa nila ngayon mga ka-Johnny, medyo updated na rin sila, no? Nagre-release na rin yung mga agent para lang mai-post yung mga borrower. Nire-release na rin nila, tapos ginagawa na nila ng parang video yung picture ng borrower na yun, at sasabihin kung ano-ano mga ka-Johnny. Medyo ang hirap ngayon magpa-take down ng mga report sa mga agents. Excuse me. So yun mga ka-Johnny, no? Tapos ito mga nakaraan, yung mga nire-report namin ng mga agents na mga nakikita namin is bigla-bigla bumabalik pa rin mga ka-Johnny. Hindi ko alam kung bakit, gaano ba kailangan daming report ang ibigay namin kay Meta para lang ma-take down yung mga lalo-lalo na yung mga ibang agent na nagpo-post kasama yung mga bata mga ka-Johnny. Yun ang nakakalungkot doon, na pati yung mga batang walang kamalay-malay ay ipopost din ni agent, ipopost niya yung mga buong pamilya mga ka-Johnny, talaga nakalagay doon. Tapos gagawin ng GC, gagawing masamang tao yung biktima ng online lending. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, kung kayo susubok sa online lending, pag-isipan nyo talaga na maigi. Hindi porket nakita nyo sa isang ola reviewer na maganda yung reviews niya, na loan shark lamang siya, pero hindi naman kayo tutulungan ng mga ola reviewer na yan. Kapag ka nagkakaproblema kayo mga ka-Johnny, papayo lang sa inyo yan, loan at your own risk, yun lang niya sabihin yan. Ikaw naman nagdesisyon yan, ikaw ang umutang dyan, ikaw ang humarap dyan mga ka-Johnny, yun. Tapos sila tulak ng payo, sasabihin lang na bahala kayo kung mangyayari, problema nyo na yan. Ganun yung ginagawa ng ola reviewer. Kaya isa sa mga advocacy ako, ito sinasabihan ko ito mga ola reviewer na magpayo rin kung sakasakali kakaproblema, kasi sa inyo nagagaling mga pag-utang-utang din ng mga biktima dyan. Kaya pero yun mo yung ibang ola reviewer, nakikita ko 1,000 plus yung mga views or tsaka comments mga ka-Johnny, no?
Nakakalungkot na, kaya siguro talamak ang paglapit pa rin at ang paghihikayat doon sa mga online lending apps mga kadyani. Kaya mag-ingat-ingat na lang kayo, kasi pagdating ng problema, hindi naman kayo tutulungan ng mga yan, hindi naman kayo sasamahan niya sa pagre-report o sa mga pag-take down sa mga agent o kung anong gagawin, kung anong payong legal ang maibibigay sa inyo ng mga yan. Wala namang alam yung mga yan kundi mag-review lang ng mga OLA na alam ko kung ayaw lang nila sabihin na to, pero binabayaran yung mga yan dahil may isang nagsalita na tungkol dyan, at may isa pa ako na rin na muntik na rin na tanggapin yung offer. Yun yung pinakamaraming subscriber, muntik na siyang alukin doon. Yung kung tinuloy niya yata yun o hindi, kasi hindi ko na rin masyadong pinapanood, yung bihira na rin, pero may nagsabi talaga dyan, may nag-o-offer ng mga online lending apps doon sa mga promoter na yan, sa mga reviewer na yan, binabayaran talaga yung mga yan mga kadyani. So mga kadyani, tandaan nyo, magpo-post sa mga agent na yan is malaking problema ngayon ng OLA community, dahil nga araw-araw may mass reporting po kami ginagawa at halos daan ang nagre-report pero hindi natin-take down ng Meta. Kaya nakakalungkot lang na ang dami na po-post ngayon ng mga agent. Maraming biktima ngayon na halos tula. Meron din ako kinakausap ngayon na takot din siya ma-post, kaya sabi ko sa kanya, mag-deactivate hanggat kaya na niya, itanggalin niya yung mga nakatag sa kanya, magpalit ng profile pic, kasi may kasamang anak minsan yung cover photos, yung profile pic, kasama niya anak niya. Kaya hanggat maaari, magpalit na lang kayo ng mag-private kayo, o hanggat maaari, pati yung number, alisin nyo lahat ng impormasyon na makikita sa FB, magtanggal muna kayo, mag-deactivate muna kayo ng ilang buwan, mga 6 na buwan, okay na yan mga kadyani, makakabalik na kayo. Pero paminsan-minsan pa rin, bumabalik pa rin yung mga agent na tinatandaan talaga halos yung mga nagutang sa. Pero pag umabot na naman ng 6 na buwan, nawawala na rin naman yan, hindi na kayo maano ng agent dahil matatabunan na kayo sa system ng kanilang online lending mga kadyani. So yun mga kadyani, itong inyong lingkod kadyani na Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.